Sa nakaraang video sumugod ang mga goblin sa City of Light at nang makita ni Count Faramon ang mga goblin mula sa Beast King tribe na nagsisidag saan papasok sa City of Light, agad siyang napasigaw sa galit. Mga hanggal, hinukay niyo na ang libingan niyo sa paglalakas loob niyong hamunin ang sangkatauhan. May matinding paghamak sa kanyang mga mata, si Count Faramon mismo ang nanguna sa pagsugod kasama ang kanyang hukbo. Sa loob lang ng ilang segundo, madali niyang pinugutan ng ulo ang isang goblin, naging madyugo agad ang labanan, tila isang massacre. Marahil dahil sa inspirasyon mula sa tapang ng mga sundalo, sumama na rin sa laban ang cloaked adventurer. Sunod-sunod ang pinakawalan niyang skills, walang humpay ang pambobomba niya sa mga goblin. Pero hindi niya alam, sa taas ng kalangitan, may isang dragon na tahimik na nagmamasid sa buong battlefield. At nakasakay sa dragon na iyon, si Lin Tian. Buti na lang umabot ako sa oras. Sayang kung namiss ko ang palabas na to. Habang isa pang goblin ang napugutan ng ulo sa harap ng paa ni Faramon, muling sumiklab ang galit ng Count. Binal ika ng isip niya ang kahihiyan ng anak niyang si Earl sa kamay ng mga walang silbing halimaw na to. Sa paningin niya, hindi man lang karapat-dapat ituring na banta ang mga goblin. Sa bilis ng laban, pakiramdam niya, ubos na ang mga ito sa loob ng isang oras. Pero biglang may isang knight na lumipad papalapit sa kanya, at parehong siya at ang kabayo ay brutal na nilampaso sa lupa. Napatigil si Faramon, gulat na gulat. Maging si Lin Tian na nakalutang sa ere, nakaramdam din ng gulat. Mula sa city gate, isang goblin na mataas ang ranggo ang lumitaw, kasama nito ang isang maitim na masa ng mga tentacles. Umalangaw-ngaw ang isang malakas at guttural na ungol sa buong battlefield, at sa isang iglap, maraming knights ang nilapan ng nakakakilabot na mga galami. Biglang nag-isyo ng babala ang system. Warning! Enemy detected. Goblin Beast King Level 79, Title, Lord of Beasts, HP, 2,000, Strength, 700, Defense, 670, Total Stats, 3,000. Nang makita ni Lin Tian ang stats ng halimaw, nanigas siya sa tensyon. Hindi niya alam kung anong klase ito ng nilalang, pero base sa itsura at stats, isa itong napakadelikadong kalaban. Mas malala pa, sobrang pangit ng itsura nito, isang tunay na bangungot. Nararamdaman rin ni Count Starmon ang matinding panganib kaya agad siyang nag-utos na umatras ang buong hukbo at palawakin ang distansya. Habang pinagdedebatehan nila ni Faramon kung isang Goblin Lord ba ang halimaw at kung dapat na bang ipaubaya ito sa mga elite ng pamilya nila, isang boses ang tumawag mula sa likod. Ama, hayaan niyo kaming ilayo siya. Kami na ang bahala sa natitira. Ang nagsalita ay si Lorna, kapatid ni Loader. Kasama niya ang tatlong malalakas na mandirigma mula sa dalawang noble families. Nang makita ni Starmon ang determinasyon ng anak, agad niya itong binalaan. Mag-ingat ka, ayokong matulad ka sa isang walang silbing tanga. Agad lumusab si Lorna at ang grupo niya papunta sa halimaw sa city gates. Halimaw, tanggapin mo to. Isang matulis na sinag ng liwanag ang biglang bumaon patungo sa ulo ng goblin. Pero sa halip na masaktan, mas lalo lang itong nagalit. Gayunpaman, naabot nila ang layunin nila, nakuha nila ang atensyon ng halimaw. Mabilis nilang inilayo ito mula sa lungsod. Habang pinagmamasdan ng pangyayari, lalong sumidhi ang kaba ni Lin Tian. Kung magpapatuloy ang pag-atras nila sa direksyong iyon, siguradong magtatagpo sila ng mga goblin mula sa tribe niya. Isang malaking problema kung mangyari yun. Pero hindi na kinailangan ni Lin Tian na mangamba, tumigil ang goblin sa labas lang ng lungsod. Maliwanag na mas mabilis ito kaysa sa inaasahan nila. Ang pinakamasaklap, yung magandang babaeng blonde mukhang hindi na makakatakas. At gaya ng inaasahan ni Lin Tian, isa sa mga miyembro ng team ang tinastes ng buhay ng halimaw, pira-piraso ang katawan. Sa nakita, napakagatlabi ang isa sa mga kasama ni Lorna at sa sobrang galit, halos mabasag ang ngipin niya. Naglalagablab ang tingin niya, putulin ko ang mga pangil mo, hayop ka. Gagawin kitang trepeo. Pinagsabihin siya ng kasama niya at binalaan. Huwag kang padala sa galit. Kailangan nating umatake mula sa iba't ibang direksyon. Diyan magkakaroon ng opening si Lorna. Sa gitna ng kaguluhan, naghihintay si Lorna ng tamang pagkakataon.
Ako ang huwaran ng lahat ng estudyante sa academy. Hindi ako pwedeng mabaigo. Nang makita niya ang butas sa depensa ng halimaw, agad niyang pinakawalan ang isang high-level skill. Holy Spear of Exorcism. Boom! Tumagos ang sibat niyang may banal na enerhiya diretso sa dibdib ng goblin. Sa taas, seryosong pinapanood ni Lin Tian ang labanan. Ang total combat power ng dalaga ay nasa 1,700, habang ang mga kasama niya ay mga nasa 1,000 lang. Pero nagawa nilang tumagal sa laban kontra sa Goblin Beast King, isang bagay na di niya inaasahan. Pero, kahit tumagos ang atake ni Lorna, hindi nito napatay ang halimaw. Bagkus, lalo lang itong nagwala. Umuugong sa galit ang sigaw ng goblin. Ikaw, babae, anong lakas ng loob mong umatake ng patalikod? Inangat nito ang ulo at huminga ng malalim. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lin Tian, ramdam niya ang matinding panganib. Alam niyang malapit ng pakawalan ng halimaw ang pinakanakakatakot nitong kakayahan. At doon na nga sumabog ang isang napakalakas na roar na yumanig sa buong battlefield. Ito ang nakakatakot na skill ng Lord of Beasts, ang Beast King Howl. Nang umalangaw-ngaw ang sigaw ng halimaw, tila umuga ang buong lupa. Mula pa sa malayo, si Lin Tian at ang dragon niya ay nawalan ng balanse sa lakas ng Dagandong. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang sigaw na iyon. Pilit niyang pinakalma ang kanyang dragon. Huwag kang matakot. Umakyat tayo ng mas mataas para makaiwas. Pero iba ang sinapit ng mga nasa lupa. Maliban kay Lorna, ang lahat ng kasama niya ay bumagsak na. Nakaupo siya sa lupa, nanginginig, litong-lito sa nangyari. Bakit ganito? Paanong ganito kalakas ang isang goblin? Hindi siya makapaniwala. Isang tulad niyang malakas, hindi man lang makatapat sa isang goblin. Wala na siyang lakas para tumakas. Unti-unting lumapit sa kanya ang dambuhalang goblin. May takot sa mga mata, at mahina ang tinig, desperado siyang sumigaw. Tulong! Pero huli na, sa ilalim ng matinding atake ng halimaw, napatay si Lorna. Umalangaw-ngaw ang huling sigaw niya papunta sa lungsod, at natigilan ang buong laban. Kilala nila ang tinig na iyon. Agad nilang naisip, may nangyari sa team ni Lorna. Gustong sumugod ni Count Starmon para iligtas ang anak niya. Pero pinigilan siya agad, siya lang ang natitirang commander. At kailangang tiyakin ang kaligtasan ng buong hukbo. Habang litong-lito ang lahat, may isang nanginginig na adventurer na nakaitim ang sumigaw. Tumingin kayo sa gubat, may papalapit, balot sa pulang enerhiya. At nang lumapit ito, nakumpirma nila, ito ang nakakatakot na goblin kanina. At nakasabit sa isa sa mga tentacle nito ang walang buhay na katawan ni Lorna, tila trepeo ng halimaw sa pagkapanalo nito. Pagkakita ni Starmon sa anak niyang ganito, napuno siya ng galit. Wala siyang inaksayang segundo, sumugod siya sa goblin, binaliwala ang mga sigaw at babala ng mga sundalo. Kalma lang, Count, malapit na tayong manalo, pero hindi na siya nakinig. Habang papalapit siya, biglang ngumiti ang goblin, isang nakakakilabot na ngisi. At sa isang iglap, binigwasan nito ng napakalakas na suntok si Starmon. Isang suntok lang, tumilapon siya, nawalan ng malay, at bumagsak ng napakabigat sa lupa. Mabuti na lang at agad nakarating ang mga sundalo. Sinugod nila ang halimaw gamit ang kanilang mga sibat, mahina man ang kanilang lakas, sinubukan pa rin nilang itali ang galaw nito. Si Count Faramon naman, agad inutusan ang Black-clad Mage. Ito na ang pagkakataon. Patayin mo na yan. Wala nang ibang opsyon ng mage. Wala na ring matatakbuhan. Kaya't buong lakas siyang lumundag, at pinakawalan ang kanyang pinakamatinding magic spell. Isang dambuhalang fireball ang nagniningning sa gabi, at sa isang napakalakas na pagsabog, nayanig ang buong paligid. Tumakbo ang mga low-level goblins, akala nila, patay na ang kanilang pinuno. Pagod, hingal na hingal, napaupo ang mage. Binuhos niya ang lahat ng lakas niya sa huling atakeng yun. At nang makitang halos abo na ang halimaw, napatawa siya, isang tagumpay. Panalo na ako, epic level adventurer na ako. Sigaw niya habang nakangiting tumingin kina Faramon. Pero, may hindi siya napansin. Si Faramon at isa pang sundalo ay nanginginig pa rin sa kinatatayuan nila. At kitang-kita sa mga mata nila ang takot. Ang goblin, kahit sunog na ang buong katawan, ay buhay pa rin.
Bumuka ang bibig nitong punong-puno ng matutulis na bakal na pangil, at sa isang iglap, sumugod ito. Hindi na nakagalaw ang mage. At bago pa siya makariyak, kinain siya ng buo. Ang kalahati ng katawan niya, nilamon ng halimaw sa isang kagat. Si Faramon at ang sundalo ay nanatiling nakatayo, hindi makakilos, nanginginig habang nakatitig sa nagliliyab na pulang mga mata at matatalim na ngipin ng halimaw. Habang ang plano ni Lin Tian ay tumutugma sa mga inaasahan. Matapos maagaw ang mage, nagsimula ang ebolusyon ng goblin. Mula sa pagiging goblin lord, umakyat ito upang maging isang goblin tyrant na umabot sa level 80. Hindi lang ang lakas nito ang tumaas, kundi gumaling din lahat ng mga sugat nito. Ang mga mata nitong kulay dugo ay kumikislap ng malupit na liwanag ng galit, at ipinagpatuloy ang pagpatay, pinaputol ang mga sundalo na nagtatanggol sa mga pinto ng lungsod. Pinagmamasdan ni Lin Tian ang goblin na may matalim na interes. Bagaman tumaas ang level nito at nag-evolve, hindi kasing taas ng inaasahan ang mga stats nito. Tumaas lamang ang lakas nito ng 100 puntos, mula 3,000 tungo sa 3,100. Ngunit, ramdam ni Lin Tian ang nakakatakot na aura na umaabot mula sa nilalang, isang tunay na banta. Sa galit at rampage ng Goblin Tyrant, tiyak na malapit nang matapos ang laban, at magiging tagumpay ng goblins. Ngunit habang pinapanood ni Lin Tian ang goblin, hindi lang ito pumapatay, kundi pati na rin nilalamon ang mga bangkay ng mga sundalong patay. Isang hindi maganda ang pakiramdam ni Lin Tian, at naisip niyang, kung patuloy nakakainin ng goblin ang mga katawan, mawawala na ang pagkain para sa aking tribo. Napagtanto ni Lin Tian na kailangan niyang makialam bago pa ito magtuloy-tuloy. Ngunit tila hindi na niya kailangan pang kumilos. Matapos ang matagal na pagpatay, bigla na lang huminto ang Goblin Tyrant. Naalala nito ang tunay na layunin nito, ang paghahanap sa singsing. Umatungal ito ng malakas, at ang tunog ng sigaw ay kumalabit sa buong battlefield. Tinawag nito ang lahat ng mga low-rankang goblins na tumakas kanina sa takot. Ang mga mata ng Goblin Tyrant ay kumikislap ng pula, at tinitigan ng mga subordinate nito na para bang may nakatagong banta. Ang mga maliliit na goblins ay nanginginig, ang ilan ay lumuhod, humihingi ng awa at nangangakong hindi na sila tatakas muli. Sumabog ang malakas na sigaw ng Goblin Tyrant, inuutusan ang mga low-tier goblins na sumugod at magsimula ng isang full-scale assault sa lungsod. Ang tunog ng sigaw nito ay umabot sa ilalim ng lupa at umabot sa buong battlefield. Nang marinig ang utos, hindi na nag-atubili ang mga goblins. Parang isang dambuhalang kawan ng mga balang, sila ay nagsimulang sumugod patungo sa lungsod. Para sa kanila, ang tumigil ay magdudulot ng tiyak na kamatayan. Nakita ng mga tagapagtanggol ng lungsod ang sobrang dami ng mga goblins, at sa brutalidad ng Goblin Tyrant, umatras sila sa takot. Agad na inutusan ni Count Faramon na mag-retreat at isara ang mga pinto ng lungsod, ngunit nakita ng Goblin Tyrant ang plano nila. Bumulungas ito ng malakas na sigaw, at sumugod ng mabilis kasama ang buong kawan nito. Tulad ng isang hindi mapipigilang alon, sumabog sila sa mga pinto ng lungsod. Kitang-kita ni Lin Tian mula sa taas, at ramdam niya ang matinding kasiyahan. Nang magretiro na ang lahat sa loob ng lungsod, ang mga goblins ni Lin Tian ay lalabas upang tapusin ang kanilang misyon. Nagbigay siya ng matalim na hudyat, isang signal para sa mga goblins na lumabas mula sa kanilang taguan. Isang kawan ng mga goblins ang dumating, at ang dami nila ay napakabigat. Ngunit ang kanilang pagkilos ay tila perpekto, nakaugnay at sumusunod sa mga utos ni Lin Tian. Mabilis nilang sinimulan ang pagkuha ng mga katawan mula sa battlefield, mga libreng spoils of war, at sabik na tinupad ang kanilang misyon. Ngunit habang pinagmamasdan ni Lin Tian mula sa taas, may napansin siyang mga gintong liwanag na papalapit mula sa malayo. Saan man dumaan ang mga liwanag, nagkakalat ito ng divine radiance na tila may kasunod na banta. Agad na nakaramdam ng pagkabahala si Lin Tian. Inisip niyang bumalik ang Sword Saint. Nang walang pag-aalinlangan, agad niyang iniutos sa mga goblins na tumigil sa pagkolekta ng mga katawan at mag-retreat. Agad na nagkagulo ang mga goblins, ngunit wala ni isa man ang nagmagaling, lahat ay nagtakbuhan at naglaho sa dilim.
Sa sandaling iyon, ang goblins ay nawala mula sa battlefield. Sa City of Light, natapos na ang laban ng mga tao laban sa mga goblins, at tiyak na tagumpay na ng goblins. Ang Goblin Tyrant ay sumigaw ng malakas, hinihingi kay Count Faramon ang Fatal Demon Ring. Ngunit hindi alam ni Faramon kung anong ring iyon. Tumugon siya ng galit, nagsabing wala siyang hawak na ganon. Nagalit ang Goblin Tyrant at hinawakan si Faramon, binanggit siya ng magaspang at itinaas siya sa ere. Ang mga mata ng Goblin ay tumutok kay Faramon. Kung wala ka nito, nasaan ito? Walang takot si Faramon. Nanatili siyang tahimik at tumangging sumagot sa halimaw. Bago pa makagawa ng karagdagang hakbang ang Goblin, biglang sumabog ang mga gintong liwanag mula sa malayo. Hindi nakaiwas ang Goblin Tyrant at tinamaan ito ng isa sa mga liwanag, diretso sa kanyang dibdib. Sumigaw ito ng sakit at napilitan itong gumulong upang makaiwas sa isang napakalaking espada na bumagsak mula sa langit. Hindi nakagalaw ng Goblin sa tamang oras, ngunit nakaligtas ito sa ilang segundo. Nakakatakot na espada, at sa ibabaw ng hawakan ng espada, may mga armored na binti. Wala nang ibang maaaring magbigay ng ganitong presensya kundi ang Sword Saint. Ang malamig at walang awa nitong mata ay nakatutok sa Goblin na nasa harap niya, isang deadly intent ang lumalabas mula sa kanyang mga mata. Bago pa makapagsalita ang Goblin, isang spear na kumikislap ng asol na liwanag ang tumama rito, tumagos sa katawan ng Goblin, at pinadala ito pabalik ng mabilis. Ang atake ay nagdulot ng matinding sakit, at nagbigay daan sa isang malakas na sigaw mula sa Goblin. Sumunod na dumating ang dalawang mga mandirigma, si Austin, isang veteranong mandirigma, at si Emma, isang magandang sharpshooter. Tumawa si Austin, biniruan si Marshall. Nahihiya ka bang gawing ganito ang isang mahirap na Goblin? Habang ang Sword Saint at ang mga elite ng team ay dumating, napuno si Faramon ng kasiyahan. Isang bagong pag-asa ang muling sumak sa kanyang puso, at nakumbinsi niyang nakaligtas na siya at ang City of Light mula sa mahigpit na panganib. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.